Sir Tyrone! Malakas at tawag sa kanya ng tauhan niya. Napapit lang si Tyrone at napatingin dito. Bakit mo naman ako sinisigawan, Nico? Nakakunot noo na tanong ni Tyrone. Sa sobrang lalim ng iniisip niya, ay hindi niya namalayang nakapasok na pala ito sa opisina niya sa TM Tower na ipinatayo nila ni Theo. Andon ang main office ng Daily Tale at hindi siya makapaniwalang nagawang guluhin ni Andrea ang konsentrasyon niya sa simpleng pag-iisip lamang niya rito. Kinastigo niya ang kanyang sarili dahil hindi niya maiwasang isipin kung ano nga abutan niyang hapunan pag uwi niya. Isang buwan na ang matuling lumipas nang ikasal sila ni Andrea, pero wala pa rin itong sawa sa pag-aasikaso sa pagkain at iba pang mga pangangailangan niya. Mula nang hindi niya matanggap sa kanyang sarili na naaaliw na siya sa pagiging submissive at attentive nito, ay lagi niyang iniisnab at nire-reject ang mga pagkain inihahanda ni Andrea para sa kanya. Pero wala pa rin itong sawa sa pagluluto para sa kanya. Parang punong-puno ito ng pag-asa na darating ang araw na siya naman ang magsasawa sa malamig na pagtrato niya rito hanggang sa tanggapin na niya ito sa buhay niya. Wala pang babae nag-asikaso sa kanya ng ganoon. Hindi man niya aminin o pinapakita rito, sa loob niya ay talagang natutuwa siya at na-appreciate niya ang mga ginagawa ng asawa para sa kanya. Isang gabing umuwi siyang pagod na pagod, ay pabagsak na humilata siya sa sofa. Naramdaman agad niya ang presensya nito kahit nakapikit siya dahil sa natural na amoy nito. Napadilat si Tyrone at hindi agad nakapag-react nang walang sabi-sabing hubaran siya nito ng sapatos at medyas upang masahihin ang mga paa niya. Saan ka natuto magmasahe? Hindi nakatiis na usisa niya. Napakalambot ng kamay nito na humahaplo sa paa niya. Sobrang nakaka-relax ang ginagawa nito, lalo na nang humiti ito sa kanya. Sa isip-isip niya ay tila pinagkaloob dito ng may kapal ang maamo at magandang ngiti nito para pagaanin at palambutin ang kalooban at tagal na katawan niya. Noong buhay pa si Papa, ako nagmamasahe sa kanya kapag nakikita kong pagod siya. At saka nagpaturo ako kay Lucio. Magaling kasi siya magmasahe. Hindi niya pinahalata ang disgusto nang banggitin nito ang pangalan ng best friend nito. The first time he saw that man with a funny name, he instantly felt disgust toward him. Gusto mo bang i-massage ko ang buong katawan mo? Wika pa ni Andrea. Hindi niya nagustuhan ang reaksyon ng katawan niya sa simpleng pagtatanong ni Andrea. Bigla siyang nakaramdam ng init. Bago pa may pumasok ng kalokohan sa isip niya, ay ipinilig niya ang kanyang ulo. Napaka-inosente ng pagtatanong nito kaya walang dahilan para mag-isip siya rito ng makamundong pagnanasa. Pero may kapalit. Kailangan kumain ka muna ng pagkain niluto ko. Tumikhim siya at sumimangot upang pagtakpan ang totoong nararamdaman niya. Kapag kuwan ay bumangon siya. Thanks, but no thanks lady. Kumain na ako sa labas. Sabi ko naman sa'yo, sumuko ka na lamang kasi. Dahil kahit kailan, ay hindi ko kakainin ang mga niluto mo, mukha namang hindi masarap. Nakairap na wika ni Tyrone. Hindi na ikubli ng mga mata nito ang lungkot na naramdaman nito sa sinabi niya. Lihim na pinagalitan niya ang sarili dahil nasaktan yata niya ang asawa ng sobra. Mangiyak-ngiyak ito nang tingnan niya. Humugot siya ng malalim na hininga. Kapag kuwan, ay tinawag niya ito. Fine, kakain na ako. Pero gusto kong sabayan mo ako. Biglang lumiwanag ang mukha ni Andrea at ngumiti sa kanya. Hinihintay talaga kita para may kasabay ako sa pagkain. Iyon na lamang pala ang kapalit sa pagmamasahe ko sa iyo ha. Sana, laki ka na lamang dito maghapunan. Hindi napigilan ni Tyrone ang mapangiti nang pumalakpak ito na parang batang tuwang-tuwa sa pagpayag niya sa inaalok nito. Tuwing naalala niya iyon ay hindi niya napipigilang mapangiti.
Bagay na kinagulat niya sa kanyang sarili. Kahit kailan ay hindi siya nagday-daydream na parang teenager na in love. Pilit na kinukumbinsi ni Tyrone ang kanyang sarili na pagkaaliw lamang ang nararamdaman niya kay Andrea. Napakamot ng ulo si Nico. Kanina ko pa kayo kinakatok, hindi naman kayo tumutugon. Pagpasok ko naman dito, nakatulala kayo habang nakangiti. Hindi naman kayo nababaliw. Ano, bossing? Nagtataka na tanong ng binata. Pasaway ka, ano bang kailangan mo? Kasi boss, may naghahanap sa inyo. Ang problema, dalawang babae ho ang nagkasabay ngayon. Itatanong ko lang kung sino sa dalawa ang patutuluyin ko rito. Nakakamot na wika pa nito. Bakit ba ikaw ang pumasok dito? Hindi ba trabaho yan ni Kai? Ang tinutukoy niya ang kanyang sekretarya. Boss, nakalimutan niyo bang nakalive siya ng 1 linggo? Nagsalubong ang mga kilay ni Tyrone. Nakalimutan niya nga iyon. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Bakit ba nawawala siya sa kanyang sarili samantalang napakababaw lang ng iniisip niya? Mababaw nga ba? Tudyo ng maliit na boses sa isip niya. Boss, hindi sa nakikialam ako ha. Pero kung ako sa inyo, si Madam Alice na lamang ang piliin ninyong papasukin ko rito. Masyado kasi maarte yung isang babaeng nagpapakilalang Laika eh. Sino? Sinong Alice ang tinutukoy nito? Wala silang kilalang babae na may ganoong pangalan. Nasaan ba sila? Hindi na niya tinanong kung ano ang pakay ng dalawang babae. Nasa lobby, boss. Sasabihin ko ba kay Jun na pakiatin sila rito? Tanong ni Nico. Hindi na kailangan. Bababa na rin naman ako. Seryoso, na wika ni Tyrone. May lakad kayo, sir? Nginisian niya ito. Kahit kailan talaga, ay chismoso ito. Meron. Uuwi na ako sa bahay para makita ang maganda kong asawa. Iyon lamang at kinuha niya ang susi ng kotse at ang jacket na nakasampay sa upuan. Natawa ang binata. Si boss talaga masyadong maloko. Hindi na siya nagpaliwanag pa. Wala kasi nakakaalam sa mga tauhan niya na kasal na siya. Naabutan niya sa lobby si Laika na paruot pa rito at panay ang buntong hininga. Inip na marahil ito sa paghihintay sa kanya. Ang akala niya ay hindi na uli sila makikita nito pagkatapos niyang sabihin na wala siyang gusto rito. Para sa kanya, tama na ang isang gabing pinagsaluhan nila nang minsan makita sila sa Boracay. Laika Martinez? Aniyang, hindi sigurado kung tama ba ang sinabi niyang pangalan nito. Namilog ang mga mata ng babae pagkakita sa kanya. Hindi agad siya nakahuma na bigla siyang takbuhin ito at halikan sa mga labi. Para saan naman ang halik na yun? Wika niya sa babae at dumistansya rito. That's your punishment, lover boy, for not returning my calls and messages. And how dare you to forget my name? It's Morales, not Martinez. Anyway, I came here to... Hindi na niya naintindihan ang iba pang sinasabi nito nang mapatingin siya kay Andrea na tumayo mula sa isang upuan. Umawang ang mga labi niya at nagsalubong ang mga kilay nang bagya pa itong yumuko kanda ng pagbati sa kanya. Hindi siya sigurado kung nakita nito ang ginawa ni Laika sa kanya. Ano ang ginagawa ng asawa niya dito? Wika niya sa kanyang sarili. Marahas na tinulak niya si Laika na parang ahas na lumingkis sa kanya. Hindi siya nag-abalang humingi ng pasensya rito nang muntik na itong matumba dahil nawalan ito ng balanse. Dali-dali nilapitan niya si Andrea. What are you doing here? Tanong niya. Itinaas ng asawa ang hawak na lunchbox at saka ngumiti ng matipid. Naiwan mo kasi sa bahay. Kaya hiningi ko kay Teo ang address dito para iabot ko sa'yo to.
Mahinang wika ni Andrea. Kung nasa harap lang nila si Teo, baka nasakal na niya ito. Nagtagis ang mga bagang niya. Humanda ka sa akin, Teo. Wika niya sa kanyang sarili. Alam ko na ang lahat, Tyron. Alam mo na? Mukhang hindi na rin naman siya makakapagsinungaling pa. Ano ngayon kung alam mo na? Ipagmamalaki mo ba ang lahat kay Daddy? Na nalaman mo na ang lahat? Umiling si Andrea. Sa ngayon, kung ayaw mong malaman niyang nakahanap ka na ng trabaho, maasahan mo hindi ako magsasalita kahit kanino. Huwag ka rin sanang magalit kay Teo. Pinilit ko lamang talaga siyang umamin. Sinabi ni Teo na may nahanap na akong trabaho? Tumango si Andrea. Oo. Ang sabi niya sa akin, 2 weeks ka pa lamang daw dito. Sana sinabi mo agad sa akin para naman na-congratulate kita at nakapag-celebrate man lang tayo. Nakangiti na wika ni Andrea. Nakahinga si Tyron ng maluwag. Wala pa rin pala itong alam. Wala siyang maisip na sabihin nang tanggapin niya ang inabot nitong lunchbox. Siya nga pala. Gusto ko rin personal na magpaalam sa'yo kung pwede ako makipagkita sa mga ate ko. Iyon lang ba? Okay, sige. At saka, mauna ka na kumain mamayang gabi. Baka kasi sa labas na lamang kami kumain ni na Ate Madjo at Ate Maki. Wika pa ni Andrea. Tumango na lamang siya kahit sa loob niya may pagtutol siyang naramdaman. Maya-maya pa nagtaka siya na mag-iwas ito ng tingin. Sino naman siya, Tyron? Maarteng tanong ni Laika sa tabi niya. Possessive na ipinulupot nito ang braso nito sa kanya. She's Andrea, my wife. Seryoso, na wika ni Tyron kay Laika. Nakalimutan niyang naroon nga pala ito. Narinig niya ang malakas na pagsinghap ni Laika at ang marahas na pagbitiw nito sa kanya. What? You're married? Inakbayan niya ang natulalang si Andrea. Hindi siguro nito inaasahan na ipakilala niya ito bilang kanyang asawa. Bigla naman siyang sinampal ni Laika, ngunit hindi niya iyon ininda. I'm not gonna say sorry, Miss Martinez. Dahil wala naman ako sinabi na tayong dalawa. And besides, huwag kang magalit dyan dahil nung nakipag-flirt ka sa akin, ay single pa rin ako. Siguro naman, nauunawaan mo na ngayon kung bakit, after a little fling pinutol ko na ang komunikasyon nating dalawa. Sukat naman doon, nakatikim uli siya ng isa pang sampal. Nagbuga siya ng hangin na makalabas ito ng building niya. Napansin niya nagbubulungan ang mga tao sa lobby. Yes, madlang people. This pretty lady beside me is my wife. Kaya please lang, huwag niyo po akong magdudahan dahil hindi ko talaga niloko ang asawa kong ito. Promise. Nakangiting sabi ni Tyron. Nagtawanan ang mga tao. Ang iba namang empleyado niya ay halatang nagulat sa kanyang deklarasyon. Kahit ang kanyang asawa ay namula ang mukha. Eksaktong 6:00 ng gabi ay nasa bahay na si Tyron. Nang tawagan niya si Andrea para tanungin kung kasama pa rin ito ang mga kapatid nito, nagmadali siyang umuwi nang sabihin nito sa kanya na hindi natuloy ang pagkikita nito at ng mga ate nito. Napangiti siya nang sabihin nito sa kanya na may sorpresa ito pag uwi niya. Nagkataong dumating si Teo sa opisina niya, kaya hindi siya nakaiwas sa panunodyo nito. Pagpasok niya sa bahay, ay dumiretso siya sa kusina sa pag-aakalang nandoon si Andrea. Wala ito roon, pero sinalubong siya ng mabangong amoy niyon. Mukhang nagbibake ito ng cake. Tinawag niya ito pero walang tumugon.
Umakyat siya sa itaas para katukin ito sa kwarto. Narinig niya ang kakaibang salita na kung anumang pinapanood nito sa loob. Pagbukas niya ng pinto, inakita niyang nakahiga si Andrea sa carpeted floor. Napansin niya ang nagkalat ng mga DVD sa tabi nito. Mukhang nakatulog ito habang nanonood. Pinatay niya ang telebisyon at DVD player bago niya maingat na binuhat ito at inilipat sa kama. Napatingin siya sa kamera na nakapatong sa side table. Na-curious siya kung tamang hinala niya kaya pinakailaman niya iyon. Napangiti si Tyrone nang makita niya na marami itong stolen shots sa kanya. Noong natutulog siya, nagkakape, nagsisigarilyo at kung ano-ano pa. Maingat na binalik niya iyon sa mesa nang kumilos ito. Maya-maya pa, inagising na ang asawa niya. Tyrone? Disoriented pa yata at namamaos pa ang boses ni Andrea nang sambitin ang pangalan niya. He found it simply seductive. Pero alam niyang dahil lamang iyon sa bagong gising ito. Kanina ka pa ba? Pasensya ka na. Naidlip na pala ako. Kumain ka na ba? Wika nitong bumangon na. Hindi pa. Hinintay mo ba ako? Namula ang pisngi ni Andrea kapag kuwan ay kiming ngumiti at tumango. Kinintala niya ito ng magaang halik sa mga labi. Natuwa siya nang hindi ito umiwas at natakot sa kanya. Saglit lamang niyang pinaglapat ang mga labi nila dahil baka kung saan pa mauwi ang simpleng halik na iyon kung patatagalin pa niya. Niyaya na niya ito sa kusina para pagsaluhan ang binig nitong cake para sa kanya. Masarap ang cake. Hilig mo ba talaga ang pagluluto? At saka napansin ko, lagi mong bitbit ang kamera mo. Hilig mo din ba ang photography? Tanong niya sa asawa. Gulat na tumingin ito sa kanya. Hindi yata ito makapaniwala na kinakausap niya ito tungkol sa mga hilig nito. Sa huli ay ngumiti si Andrea. Ang totoo, bata pa lamang ako, sanay na ako sa mga gawaing bahay. Ako rin ang laging katulong ni Auntie Letty sa kusina. Kaya nahiligan ko talaga ang pagluluto at pagbibake. Tungkol naman sa camera, nainggit lamang ako kay Ate Maki, kaya ginagaya ko siya na lagi may dalang camera. Kapag may nakikita siya magandang paningin niya, kinukuha na niya agad yun ng litrato. Siya talaga ang bihasa at affection pagdating sa photography. Hindi naman ako. Wika pa ni Andrea. Nakinig lamang si Tyrone sa iba pang kwento ni Andrea tungkol sa pamilya at kabataan nito. Pero nang dumako na ang usapan sa kaibigan nito at pinagmalaki nito iyon sa kanya, ay umasim ang mukha niya. Iniba niya ang takbo ng usapan nila. Para bang may bahagi ng puso niya ang nasaktan at nagselos. Ito na ba ang simula ng magandang samahan ng mag-asawa? Tuluyan na kayang mabago ni Andrea si Tyrone? At dito na po nagtatapos ang ika-4 na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.